Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita ngayong Martes kung saan nakatuon tayo sa krisis ng mga refugee na nakakaapekto sa buong mundo. Ngunit una, hinahanap ni punong ministro Netanyahu ng Israel ang pahintulot mula sa gabinete para sa buong okupasyon ng Gaza Strip, ayon sa ulat ng media ng Israel, kasunod ng pagbagsak ng mga pag-uusap tungkol sa tigil putukan. Kasalukuyang nasa 88% ng Gaza ang operasyon ng V. 4 na taon sa ilalim ng pamumuno ng Taliban sa Afghanistan, lumalala ang pang-aapi, lalo na laban sa mga kababaihan, batang babae, mamamahayag at mga nagkakaisa. Ang sapilitang pagbabalik ng mga refugee ay nagpalala sa krisis. Ang tulong ay nananatiling napakaliit sa Gaza habang ang rehiyon ay nasa binit ng gutom. Inilalarawan ng ASE ang sitwasyon bilang hindi pa naganapi na pagkasira at pagdurusa habang ang mga truck na nagdadala ng tulong ay malayo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Patuloy na nagdudulot ng pandaigdigang galit ang mga video at ulat tungkol sa mass starvation. Ang EC ay hinarap ang kritisismo dahil sa pagtaas ng mga pagbabalik sa mga migranteng nagkakampo at kontrobersyal na mga bagong plano na magtatayo ng mga kampo ng deportasyon at isang kasunduan ang napagkasunduan upang payagan. Sa isang makasaysayang desisyon sa St. Lucia, ang mataas na korte ng bansa ay nag-legalize ng consensual na gawaing magkaparehong kasarian na nagre-representa ng isang mahalagang tagumpay para sa mga karapatan ng DFID, panandang pandagdag sa Caribbean. Ang Sudan at Burkina Faso ay nakararanas ng matinding krisis humanitaryo. Sa Sudan, ang patuloy na karahasan ay nagpalikas ng milyon-milyon at naging napakahirap ang makapasok sa mga panghumanitarian na operasyon. Ang Burkina Faso ay nakararanas ng pinakamalalang krisis humanitaryo sa kasaysayan nito kung saan isa sa bawat 4 na mamamayan ay nangangailangan ng tulong. Ang mga planong pantao para sa mga bansa kabilang ang Afghanistan, Yemen, South Sudan at iba pa ay labis na kulang sa pondo, madalas tumatanggap ng mas mababa sa 15% ng kinakailangan upang maabot ang milyon-milyong nasa panganib. Ang araw-araw na pagdating ng mga refugee sa Uganda ay nananatiling mataas na sumasaklaw sa kapasidad ng bansa. Halos 600 na refugee ang dumarating araw-araw na nagdadala ng kabuuang halos 2 milyon ngayong taon na may kakulangan sa pondo upang matugunan ang pangangailangan para sa mahahalagang serbisyo.